Welcome to Donmar TV News Channel. Lalong-lalo na itong grupo ni Ron Munsayak. Alam nyo, huwag nyo ipakita yung pagiging tanga ninyo sa grupo ng PDP Laban. Yung faction ng PDP Laban, yung grupo nila, nila Coco Pimentel. Unang-una ko, alam mo Ron, kung maganda ang ginawa ninyo sa inyong pamumuno bilang dyan sa grupo ng PDP Laban, sa tingin nyo ba mag-aalsa ang mga miyembro ninyo? Sa tingin nyo ba kakalas at hihiwalay sa inyo? Sa tingin nyo ba kung maayos ang pamumuno ninyo sa PDP Laban, tatanggalin kayo? Totally nga, di yan naman kayo totally tinanggal ng grupo eh. Tinanggalan lang kayo ng pwesto. Tinanggalan lang kayo ng power ata sa grupo. Pero ang ginagawa ninyo, imbis magpakatino, nagpapakawalang hiya kayo. Ron Munsayak, tutuusin, gamit na gamit nyo na si Pangulong Duterte. Gamit na gamit nyo na. Unang-una si Mayor Sara, nananahimik yung ale. Bakit kailangan nyong idamay sa awayan ng PDP Laban? Unang-una, hindi kailangan ni Mayor Sara ang PDP Laban. Ito na naman, kupal. Bayaran ka. May, naka po, isa pa tong papansin. Layas. Layas. Hindi kita binibigyan ng karapatan dito, kupal. Atungal ka lang. Lumayas ka. Sasabihin mong bayaran ako, maglabas ka ng ebidensya mo. Hindot, bugok. Okay, balik tayo. Hindi kailangan ni Mayor Sara ang PDP. Hindi kailangan. Bagkos, si Mayor Sara ang kailangan ng PDP Laban. Hindi kailangan ni Mayor Sara ang grupo ng PDP. Kahit si Pangulong Duterte, hindi niya rin kailangan ang PDP. Ang kailangan, ang nangangailangan sa dalawang mag-ama, ang PDP. Na kung saan, ilang beses na sinabi, ang PDP Laban, ilang taon ng bagsak, ilang taon ng kulelat, ilang taon ng patay ang partido ninyo. Nabuhay lang muli ang PDP Laban nang dahil sa isang Rodrigo Roa Duterte na nagkaroon muli ng kulay ang PDP Laban. Tapos kung makaasta kayo, parang ang tingin ninyo utang na loob pa ni Pangulong Duterte dahil sinalo nyo sa PDP. Alam nyo, maganda na rin yung pinapakita ninyo nila Coco Pimentel. Maganda na rin yan yung ginawa nila Ron Munsayak. Bakit? Kasi habang maaga pa, nakikita na rin ni Mayor Sara. Maraming kukuha kay Mayor Sara na National Party. Nandiyan dyan ang Inyupi. Handang saluhin ang Inyupi si Mayor Sara. Nandiyan dyan ang NPC. Handang saluhin si Mayor Sara. Nandiyan dyan ang partido ni Manny Villar na handang sumalo kay Mayor Sara. Hindi lang PDP ang partido sa Pilipinas. Kayo wag kayong masyadong nagmamalaki. Tutuusin. Sino ba ang chairman ng partido ninyo? Di ba si Pangulong Duterte? Sino bang naglagay ng maging chairman kay Pangulong Duterte? Hindi ba kayo rin sa PDP? Hindi ba kayo nahiya niyan? Halos karamihan ng PDP Laban ng member dyan. Binigyan ng pwesto. Di ba? Doon sa mga naiwan na miyembro ng PDP dyan, sa mga naiwan na member ng grupo nila Ron Munsayak, sa grupo ni Coco Pimentel, isa kayong mga iho di puta. Isa kayong mga hinayupa. Hindi kayo supporter ng Pangulo. Hindi naman kayo supporter ng Pangulo eh. Yung mga kapartido ni Coco Pimentel, yung mga kapartido ni Ron Munsayak, kapartido ba kayo ng Pangulo? Kung kapartido kayo ng Pangulo, bakit hindi nyo sinisita si Manny Pacquiao nung wala pang nangyayaring butuhan? Di ba? Bakit hindi nyo pinagsasabihan yan? Ano ba ang papel niya? Interim President, OIC. Hindi naman siya binuto ng buong partido.
Ha? Ha? Ano bang pinagmamalaki ninyo? Tandaan ninyo, matagal nang patay ang PDP laban. Ha? Nabuhay lang ang PDP laban nang dahil kay Pangulong Duterte. Ha? Bukas na po yan. Si Bituin Escalante, bukas natin pag-usapan yan. Umaga, pagkagising ko. Bukas wag natin ipasok yan dito ngayon. Bukas yan. Ha? Matagal nang patay ang partido ninyo. Ha? Mabuti na nga lang, mayroong paksyon na matitino dyan Ha? O sabihin na natin, totoo, yung sinasabi ninyo, na kunwari tatakbo si Pangulong Duterte pagka Vice President. O so what kung tatakbo'y kunwari? Apektado kagad kayo. So what kung tatakbo si Senator Bongbong pagka Pangulo? May problema ba doon? Pilipino yan May problema ba sa batas? Wala. Ano ngayon? Kung sinasabi ni Mayor Sara na hindi pa siya tatakbo at hindi siya tatakbo at ginagaya niya ang style ng tatay niya, ano problema ron? Wala kayong pakialam doon. Wala kayong pakialam. Ang pinag-uusapan dito, marunong kang magbasa, marunong kang magsulat, pure Pilipino ka, pwede kang tumakbo sa kahit anong national posisyon. At si Mayor Sara, abogada. Itong si Ron Musaya, abogada ba to? Abogado ba to? Abogado ka hindi ka naman abogado Kasi hindi nyo mahawakan sa liig ang ninyong chairman ng partido. Kaya doon sa mga natira na member ng PDP laban sa grupo nila Coco Pimentel, mga putang ina ninyo. Mga mapagpanggap kayo. Tutusin kahit hindi ka pa, kahit walang partido ang Pangulo. Mananalo si Pangulong Duterte. Ang tunay na sumusuporta kay Pangulong Duterte, hindi ang mga political party. Kaming mga pangkaraniwan, mga taong sumusuporta kay Pangulong Duterte. Kaming mga mamamayang Pilipino na hanggang sa simula, hanggang sa ngayon, na patuloy kaming sumusuporta sa Pangulo. Kami ang tunay niya na partido. Hindi kayong mga putang ina ninyo kung anong partidong nag-ano kayo. Ito pa, may nakapasok pang kupal na adik, si John Renz. Siya daw. Ba't mo pa ako ayain? Pukin ng ina mo, lumayas ka dyan. Sasabihin ninyo, dahil sa PDP, putang ina, hindi kailangan ng Pangulo ang PDP. Ang PDP ang may kailangan kay Digong. Hindi si Digong ang may kailangan. At tutuusin, lahat kayo, mula kay Coco Pimentel, bayad na kayo sa administrasyon ito. Sa simula't-simula naman talaga, mga oportunista kayo Sa simula't-simula, ginamit nyo lang si Pangulong Duterte. Lily Garcias, grabing garapalan ang pagnanakaw ni Doke at Digong. Ito pa isa pang kupal. Alam mo, Lily, may ebidensya ka bang nagnakaw si Digong? May ebidensya ka bang nagnakaw si Doke? Huwag kang tanga. Bakit hindi ka mag-file ng impeachment laban sa dalawa? Kay Pangulong Duterte, filean mo ng impeachment. Kung si Doke, filean mo ng kaso-ombudsman. May ebidensya ka pala. Diba? Kung ayaw nyo kay Duterte, sa Duterte, bakit hindi natin gawin? Gawin natin Carpio Duterte tandem. Ayaw nyo ng Duterte, di ba? Di gawin natin Duterte Carpio. Carpio Duterte. Kasi, ang gusto kasi ng grupo ni Coco Pimentel, hawak sa liig si Pangulong Duterte. Hawak sa liig. Kung anong sinabi ni Coco Pimentel, yun ang gusto niya na sundin ni Pangulong Duterte. Hindi naman tanga si Pangulong Duterte para sumunod sa'yo. Di ba? Sa simula't-simula lang, Coco Pimentel, nung nagkaroon ng hearing sa mga drugs sa Senado, ito pa, nako po, kupal. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Layas, di ko nababasahin pangalan mo. Sipa ka na kaagad. Tangina mo ka.
Ha? Mabantot ang pangalan mo, matagal ng patayan. Ha? Hindi na kita babasahin ang pangalan mo. Suntukan. Layas. Ha? Tapos kung makaasta kayo. Ha? Nung linaw na sinabi ni Mayor Sara, huwag niyong gamitin ang pangalan niya. Ulitin ko, ano ang problema doon? Kung gimmick ni Pangulong Duterte. Ako bilang supporter ng Pangulo, nakikita ko strategy ng Pangulo yan na kunwari tatakbo siyang Vice President. Maaring strategy ng Pangulo yan na para walang mag-attend na tumakbo laban sa kanya. O di ba? Mga ganon. Para walang magtangkang tumakbo sa 2022 na mag-file. Siyempre kung ako naman ang kakandidato, puta, anong laban ko kay Pangulong Duterte? Nakaupo sa Malacanang, tapos tatakbong vice? Baka magaya ako kay Baka magaya ako kay GMA. Hawak lahat ang makinarya. Di ba? Kagaganyan-ganyan ninyo, lalo nyong hinahamon si Mayor Sara. Sa akin, ako, okay na ako sa buhay ko. Dama ko ang pagbabago. Nakita ko ang magandang ginawa. Bakit pipili pa ako? Ang sabi ko nga dati, ayokong tumakbo si Pangulong Duterte bilang vice. May edad na yung mama. Pero, kung yan ay destiny, yan ay pinagkaloob ng Diyos, sino ako para diktahan? Sino ako para pigilin ang utos ng Diyos? Sino ako para pangunahan ang Diyos? Di ba? Ngayon, sa mga ayaw kay Digong, sa ayaw kay Sara Duterte, simple ang gawin ninyo. Simple ang gawin ninyo. Ipakita ninyo na karapat-dapat ang mga kandidato ninyo ngayon darating na 2022. Ipakita ninyo na tunay na lingkod bayan ang inyong pinagtatanggol. At magkakaalaman tayo sa Mayo 2022. Hindi yung utang ina, wala pa nga official announcement si Mayor Sara. Puro na kayo kuda. Puro na kayo takot kayo. Puro na lang kayo tamang hinala. Puro na lang kayo ngak-ngak. Tandaan natin na sinabi nga ni Senator Bongo, kung si Pangulong Duterte matindi ang patakaran, mas matindi si Sara Duterte magpatakbo. Yan ang sinasabi ni Senator Bongo. Sino ba yung pele na yon? Ba't may mga nakikita kong comment? Sipain nyo na lang doon sa mga naka-jacket. Sipain nyo na lang. Akilosos, sipain nyo na lang yan. Yung peling putang inang yan, kung sinong peling pakantot yan. Sipain nyo yan. Isa rin tanga yan. Hoy, bawal ang mga tanga rito, ha? Bawal ang tanga rito. Di ba? Ganyan. Tama, sinabi nung isa. Tama yung sinabi sa. Kasi nga, hindi nyo na magawa yung dating pangwawalang hiya. Hindi nyo na matanggap yung dating nakakapagnakaw kayo. Yung dati kayo ang hari. Di ba? Yan ang hindi nyo na matanggap ngayon sa sarili ninyo. Na natapatan na kayo ng isang taga Mindanao. Mas ayos din Tama naman yung parating norte, parating south, parating taga Metro Manila. Bigyan natin ng pagkakataon ng Mindanao na may mamunong taga Mindanao. Di ba? Ngayon, nakita naman natin magandang ginawa ni Pangulong Duterte. O anong masama ron? Puro kasi kayo reklamo. Alam nyo, ako minsan ganun din ako. Reklamador din ako. Pero minsan di rin ako sumusunod. Diba? Ganyan tayong mga Pilipino Reklamo ng reklamo, pero hindi naman tayo sumusunod. Ako di rin ako perfectong tao. Minsan, mas marami pa akong ginagawang kalokohan. Marami pa akong ginagawang paglabag sa batas. Pero, sumunod muna tayo. Sumunod muna tayo bago tayo magreklamo sa gobyerno.